Habang tumatagal, lalong naging marupok itong si Betsy at itong si Gerald. Patuloy pa rin ang kanilang palihim na pagkikita. Dumating na nga sa punto na wala na silang patawad. Kahit na sa store ay naglalampungan ng dalawa. Nag-aalala na ng gusto itong si Jenna sa kanyang asawa. Sinubukan niya itong suyuin dahil ayaw niya na tumagal pa ang kanilang pag-aaway. Subalit siya ay magtataka dahil walang nakaka-receive na message dito kay Gerald. Nag-antay siya sa wala hanggang sa tinawagan niya itong si Maki at dito niya nalaman na nasa loob pala ito ng store. Muntik na ang mahuling niya ni Jenna ang paglalampungan ng dalawa. Dumating na nga siya sa opisina. Nagtataka siya dahil katok siya ng katok. Walang nagbubukas ng pinto dahil walang nagkakarinig. Subalit nagulantang na nga ang dalawa at nabigla sa pagdating nga nitong si Jenna. Nagmamadali itong magbihis. Mabuti na lamang at hindi rin nabuksan ang pintuan dahil naiwan din ng susi sa baba ng guard. Kaya nakaligtas pa rin ang dalawa. Subalit mag-iiwan ito ng ebidensya dahil sa ilalim nga ng lamesa ay maiiwan nga ang damit nga nitong si Betsy na magpapatunay ang kaninang pagtataksin. Tapos nga umalis nga nitong si Jenna dahil tela naisip niya na wala doon si Gerald. Agad naman silang lumabas at nagmamadali dahil nakaramdam na nga kay Jenna. Ngunit nakakasalubong naman sila ng ina nga nitong si Betsy kung saan galit na galit. Nalaman na rin ang ginagawang kababalaghan nga ng kanyang anak, kaya naman ito ay nasampan at muntik na nga sabunutan itong si Betsy sa kanyang pinagagawa. Nababaliw na nga siya. Ilang beses na niya itong binalaan, ngunit hindi niya sukat akalain na mananaig pa rin ang kakatnihan nga nitong si Betsy. Hindi ba daw sila natatakot? Naisip ba yun ni Betsy kung saan naroon itong si Jenna na maaring sa ginagawa nila pag nagkataon ay babalik na nga sila sa squatter na dati nilang tinitirahan? Ngunit kinausap nga ni Betsy ang kanyang ina na kailangan itigil na niya ang kanyang pagdalita niya doon dahil alam nila naroon si Jenna at kapag naabutan sila doon ay maaaring katapusan na nga nila at babalik sila sa kangkungan. Kaya sa pagkakataong yun, hinila nga ni Betsy at ni Gerald ang ina niya pauwi na muna ng bahay upang takasan nga dahil ayaw nilang mabisto sa kanilang mga lihim. Ngunit hanggang doon sa bahay ay sisirmonan siya nitong si Susan dahil nga sa galit nito dahil hindi man lang niya naisip na sa kanyang ginagawa ay malalagay sa alanganin ang kanilang mga sitwasyon. At kapag nalaman nga ni Robert na titiyak niya na palalayasin siya sa mansyon at babalik siya kung saan siya nakatira sa squatter area. Agad namang napaliwanag itong si Betsy na nagawa lamang niya ang bagay na iyon sapagkat naiinis siya ng gusto sa ginagawa nga nitong si Robert kung saan namamaliit nga ang kanyang pagkatao dahil ipinaparamdam ni Robert na hindi pa rin siya enough at bukod sa hindi siya pinagkakatiwalaan, madalas pa nga siyang kinukumpara dito sa kanyang ex-jowa na itong si Vivian, kaya naman siya ay galit na galit at ang naisip niya tanging si Gerald lamang ang nakakaintindi sa kanya patuloy man ang kanilang mga ginagawa. Ngunit ito na nga kaya ang magiging dahilan dahil sa kagustuhan nga ni Betsy na magkaroon ng anak pagdating kay Robert upang masigurado na kung sakasakaling itaboy man siya nitong si Robert ay may anak at mayroon pa rin siyang makukuha dahil na rin sa naisip niya noon na mayroon silang pinirmahan na prenuptial agreement kung saan wala siyang makukuha sa oras nga na maghiwalay silang dalawa ni Robert.